Napakaganda po ng nais ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Amen. Today, we will discover, kasi marami pa tayong hindi na-discover regarding the plan or intention or purpose of God in our life. Tama po ba? Marami sa atin nagtatanong, bakit ba ginawang maganda ako ni Lord? Sino ba nagsabing maganda siya? Sunday ngayon, wala pong magsisinungaling. Please lang. Okay? Sino nagsabi? Yung totoo lang. Okay. Okay. Wala mo nang kokontra. Pag sinabi na maganda siya, maganda talaga siya. Amen po ba? Okay. Alam mo ba na yung kagandahan na yan, kung bakit ka ginawa maganda ni Lord, ay may purpose siya dyan. Okay? Kaya lang, marami mga tao, maganda, pogi, mayaman, matalino, talented, marunong na tumugtog ng mga instruments, no? But then again, they don't know how to manage the God-given gift. Nakuha po ba natin? Hello? Hindi lang basta binigay sa inyo yan, no? Para sa ating sariling purpose, no? That's why ang sabi ng Panginoon, we need to learn, learn to manage the God-given gift. And I do believe each and every one of us binigyan ng gift ni Lord. Amen. Ang pagiging matakaw, gift pa? Hindi. Okay. So pag-usapan po natin, punta tayo sa Ephesians chapter 4, verse 11. Punta tayo doon. Sabi niya, bali tatlong mga verse yung pag-uusapan natin, na pagbabatayan natin ng salita ng Panginoon. I want you to read this one. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, read. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Punta tayo sa Romans chapter 12, verses 6 to 8. Okay? Romans chapter 12, verses 6 to 8. Anong sabi niyan? Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya, ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Verse 7. Kung paglilingkod, ay sa paglilingkod. O ang pagtuturo ay sa pagtuturo. Verse 8. O ang nangangaral ay sa pangangaral, ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. Punta tayo ng Timothy, 1 Timothy chapter 4, verse 12. Okay, ito yung maganda. Kung pagbabatayin natin yung unang verses, natin mga binasa, itong sinabi niya, kaya nga, tingnan nyo, huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga pananampalataya sa pananalita, pag-ugali, pag-ibig, pananampalataya at sa, sabi niya, okay, baba tayo ng 14, baba tayo. 14 kasi dapat Huwag mong pabayaan ang kaloob na sa iyo ibinigay sa pamagitan ng propesiya na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng matatanda. Tayo lahat yung mukhang manalangin. Hallelujah. Ama, kami po sa umaga ito ay lumalapit sa iyo at humihingi ng patnubay, ng gabay. Humingi ng karunungan at pagkaunawa, Panginoon, sa mga marinig namin na salita mo. Tunay nga, O Diyos, without the guidance of your Holy Spirit, Lord, hindi namin mauunawa ng iyong mga salita. That's why today, we want to understand your message, Lord, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin, Panginoon. At ganoon din sa iyong tagapagturo sa umagang ito. Dalahin ko po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa akin, maghahayag sa umagang ito. Gamitin mo lang ang iyong lingkod, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong salita. Lord God, bigyan mo po ako, Diyos, ng pag-iingat at takot, Panginoon, pag-iinig sa umagang ito. Because, Lord, today, isa lang ang nais ko, Panginoon. Ito po'y maihayag kung ano yung naisin mo sa amin, Lord God. Your Holy Spirit is all we need today, Lord, this morning. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyong lahat sa pangalan ni Jesus at ang lahat na nagsasabing nais ko na makinig sa salita ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Alam niyo po ba kung bakit marami mga taong they failed when it comes to their life, sa mga relationship? Nagtatanong kayo, bakit maraming nababankrupt na businesses, Bakit
maraming mga estudyante, hindi sila natatapos ng kanilang pag-aaral. Bakit maraming mga kapalpakan in our life? The reason why ay isang bagay lang. Management. Sabi mo, management. Di ba? Pag hindi mo alam paano i-manage ang isang bagay, ang isang business, ang buhay, ang isang relationship, ang anak mo, ang family mo, ang iyong kalusugan, if you don't know how to manage everything, then you will fail. Tama po ba? Amen? Everything will be destroyed because of one thing, yung mismanagement. Amen? So, napakahalaga no, matuto tayo ng pagmamanage. That's why there is one thing in our life na kailangan nating pagtuunan ng management. And that is the God-given gift. Yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung ano man yung meron ka ngayon, hindi aksidente yan. Hindi dahil sa ikay nagsumikap o nagsipag. Hindi dahil may mabait ka na kamag-anak. Hindi dahil sa kung ano pa man, no, na kung bakit mo nakamtan ang mga bagay na meron ka ngayon. In fact, kung titignan natin, susuriin natin, it is a God-given gift. Sabi mo, God-given gift. Hindi aksidente na may ginamit ang Panginoon na isang tao o kaganapan o pangyayari sa iyong buhay. Because wala sa Biblia, I haven't read, no, wala pa akong nabasa sa Bible na sinabing nagkataon lang ang lahat ng bagay. Sapagkat maliwanag na sinasabi ng Panginoon, if you will go to Ecclesiastes chapter 3, punta tayo sa chapter 3, kasi ito yung lagi sinasabi ng mga tao na ang lahat ng bagay ay nagkataon lang. Uy, buti narito ka ngayon. Uy, buti nagkasalubong tayo. Buti na lang, mabuti na lang. Yung mga ganong bagay. But then again, this is the reality. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, anong sabi niya? Sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. So, ibig sabihin that everything that we have, everything that we experience, every circumstances no, na pagdaanan natin o meron man tayo ngayon presently, ito po'y naganap ayon sa panahon na itinakda ng Diyos. Are you there? So maliwanag na sinasabi ng Biblia na walang bagay na nagkataon lang sa buhay ng tao. It happens for a reason. And the reason is because God, ang Diyos ang dahilan. His purpose, His will, His plan, His intentions, everything happens because of God. Kaya nga, ang buhay na ito, ang sabi ng isang mangangaral na napanood ko, ang buhay na ito ay hindi tungkol sa buhay natin. Ito ay tungkol sa Diyos. Sabi mo, ang buhay mo ay tungkol sa Diyos. Amen po ba? Tama ba? That's why if our life, kung ang buhay natin ay tungkol sa Diyos, ang ibig sabihin, kung ano man ang meron tayo ngayon, kung sino tayo ngayon, kung ano tayo kahapon ngayon at magiging sa hinaharap, ang Diyos po ang dahilan o ang kadahilanan ng lahat ng bagay. Nakuha niyo po ba, church? That's why today, ang sabi ng Panginoon, learn to manage the God-given gift. Okay? So may mga bagay tayo na dapat maunawaan. Madalas ang sinasabi ng mga tao, mga Christians, na ang gift lang naman is 5. Yung sa Ephesians chapter 4, verse 11. In fact, ang tawag doon, sa 5 na yon, that is the fivefold ministry. Ministry yon. Okay? Na ibinigay because for a reason, for a purpose. Tama po ba? Kung babasahin pa natin, bababa yun. And then sa Romans chapter 12, verse 6 to 8, makikita rin natin kung ano pa ba yung mga bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat Kristiyano, sa bawat nilalang niya. That's why I don't believe na walang tao na walang kakayahan. Ang lahat ng tao may kakayahan. Amen po ba? Amen. Maaring sinasabi na nakatabi mo, ako, singer ako. Maaring hindi. Pabayaan mo na yung mga singer sa mga tunay na singer. Huwag na nating isaksak. Baka iba yung gift mo. Okay? Nakuha niyo po ba? Baka hindi ka talaga singer. O kaya maaari kang singer sa pabasa. Okay? Pwedeng ganun no? Seasonal yung boses mo. Nakuha niyo po ba? Okay, maaaring ganun. But then again, the most important thing is that you have a
God-given gift. Okay? Tama po ba? When we talk about God-given gift, it is general. Hindi lamang talento, kundi kaunawaan, katalinuhan, karunungan, pasensya. It is a God-given gift. Tama po ba? Kaso hindi mo lang namamanage. Nakuha niyo po ba? Kaya nga madaling umiit ang ulo mo. You don't know how to manage your anger. Okay? Hello? Kaya kailangan isang bagay na matuto tayo, i-manage natin yung anger. Because anger is danger. Are you there? Palakpakan muna nga natin si Lord. Amen. Amen. That's why, merong reminder sa atin, 1 Timothy chapter 4, napakaganda kasi noon. And I want to read it to you again. Nang sinasabi niya, that's why, dun sa binasa natin kanina, sa Romans chapter 12, verses 6 to 8, and then Ephesians chapter 4, verse 11, ang sabi niya, sa verse 14 ng 1 Timothy 4, ang sabi niya, do not neglect. Yan, huwag mong baliwalain. Madalas kasi sa atin, binabaliwala natin. Kahit marunong ka kumanta, marunong ka sumayaw, marunong ka namang mag-pray, pero binabaliwala mo. Nakuha niyo po ba? Ikaw mismo, yung nagsasabi na hindi ko kaya. Hindi mo nga ba talaga kaya? Hindi mo ba talaga kaya? Alam niyo kasi, may mga bagay na maaring mapag-aralan ngayon pa lang para kapag naroon ka na sa sitwasyon, alam mo na. May mga bagay rin naman na kapag naroon ka na sa sitwasyon, doon mo na papag-aralan. Doon mo natututunan. Tama po ba? Alam niyo, nung ako'y nag-asawa, hindi ko alam paano mag-asawa. Ang alam ko lang, pogi. Pagiging pogi, yun lang. Nasanay kasi kami mga bata pa lang. Siyempre, tatay ko pogi. So, nasanay kami. Pero yung pagiging asawa, hindi ko alam kung paano. At until now, marami pa rin mga Kristiyano sa to say they don't know how to become a husband or wife. Hello? At marami pa rin sa ngayon na hindi pa rin nila alam kung paano maging magulang. Amen? That's why we need to manage. We need to learn how to manage everything na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kasi nagpo-focus lamang tayo sa ibang aspeto ng ating buhay na para bang gusto natin, ito lang yung ima-manage natin. And when we manage a specific thing or aspect in our life, and then nane-neglect yung iba. Pero ang sabi ng Panginoon, let us not neglect the God-given gift, yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Everything that we have, galing sa Panginoon. Tama po ba? Even that strength, galing sa Panginoon yan. So let us manage our strength. Kaya lang tayo kasi mapang-abuso. Gaya ko. Nakalimutan ko, kasi hindi ko na-manage yung aking mindset. Nakalimutan ko na ako pala tumatanda na. So akala ko lagi akong malakas. Pukpok dito, akyat doon. So yun ang nangyayari. Ako nga pala sandali, hindi ko na-manage yung aking kaisipan. Matanda na nga pala si Pastor. Nagpapaulan, kasi akala ko made in Japan ako. So pala, ganun pala, no? Again, isang bagay na nais ng Panginoon today is we need to learn how to learn or why we need, there is a need. Bakit may need, may urgency na matutunan nating i-manage yung God-given gift. Ito yung pag-uusapan natin. Kasi marami mga Kristiyano ngayon, sabi nga, they are abandoning their gift. Tinatalikuran nila yung gift nila. No? At alam ko, lahat ng tao sa mundo na tumanggap kay Jesus, they were called by God. Tama? But few are chosen. Bakit kaya few are chosen? Kasi kakaunti lang yung gustong magpagamit talaga sa Panginoon. Kasi nga, ayaw nila magpagamit because they do believe they don't have the God-given gift. Hindi ako magpapastor, hindi ako kakanta, hindi ako mag-ha-usher, hindi ako magaganito, magaganyan. Kasi wala akong alam, wala akong gift. Anong alam mo? Wala ba kayong alam? Tingnan mo dito, alam ka ba? Di ba? Ang pangit naman siguro ng taong walang alam. At pangit din naman ang tao na maraming alam. May mga ganun eh. Pag may sinabi, alam ko yan. Mga scientist yun. Lako niyo po ba? Andiyan ka pa ba? Okay. Ang tao talaga na nakakaunawa at may alam ay yung mga taong kaya niyang i-manage yung mga bagay na meron sila. Yun ang taong may alam. Amen po ba? Okay, 3 bagay na pag-aaralan natin. Napakadali lang nating mag-uusap today.
Kasi hindi pwedeng magasgas yung aking boses. Okay? So, tatlong bagay. Why we need to learn to manage the God-given gift or yung God-given gift. Okay? Number one is this. Sabi niya, kailangan nating i-manage yung binigay sa atin o pinagkatiwala ng Panginoon sa atin for God's purposes and intention. We need to manage the God-given gift. Bakit? Kasi kailangan yung purpose ni Lord, kasi nga merong God's purpose and intention. So kailangan lang that it must be used or served according to the purpose of or intention of God. Kailangan ma-serve, magampanan kung saan talaga dapat o para saan, kung saan itinakda ng Diyos. Halimbawa, sinabi niya, ginawa kong magaling ang boses mo, magandang boses mo for the purpose of serving God as a song leader. Kaya ka binigyan ng boses, hindi para paggamit mo sa mundo. The purpose of God ay para merong aawit sa kanyang bahay-sambahan at maglilid ng worship. That's the purpose. Kaya ang sinasabi, we need to learn to manage our God-given gift or the God-given gift, parang sa ganun, ma-serve yung God's purpose and intention. Nakuha po ba natin? So, kailangan talaga matutunan natin i-manage yung mga God-given gift. Kasi kailangan maganap ang layunin at naisin ng Diyos kung bakit niya binigay sa atin to. Nakuha niyo po ba? Kasi kaya ibinigay sa iyo, sabi mo, may intention si Lord. May layunin si Lord. Hindi niya basta-basta binigay lang sa iyo yan na wala. Nakuha niyo po ba? At alam ko naman na hindi ka na magme-makeup ngayon para tulugan lang ako. May purpose yan. Unless kung ang purpose ng pagme-makeup mo ngayon ay nagpa-practice ka kung anong itsura mo doon sa maliit na kahon. Hello? Ganyan ba yung gusto mong maging itsura kapag ikay nasa maliit na kwarto o kahon? Nakaganyan ka? Parang natutulog lang? And I do believe, binigyan ka ng Panginoon na kakayahan na magpaganda, mag-prepare. It is a God-given gift because ang sabi ng Panginoon, tuturuan kita, bibigyan kita ng gift na i-prepare mo ang sarili mo upang lang sa ganon, ang purpose ko dyan ay magamit mo sa bahay iglesia upang makita ang kaningningan, kapayapaan, no, at kalwalatian ng Diyos sa iyong buhay. Kasi the moment na nakikita kang maganda, maayos, masaya, alam nyo kapag nakikita namin yun as a leader, especially as a pastor, pag nakikita ko kayo na masaya, nagkakaroon ako ng kapayapaan. Kasi sinasabi ko, ay itong tao na to, sigurado okay to. Kasi nakangiti, naka-makeup, meaning to say, wala siyang problema. O kung meron man, kaya niya pa. Are you there? Amen. Parang ang ano nyo ngayon malungkot po kayo. Punta tayo sa Isaiah 55 verse 11. Ito po yung sinasabi ng Isaiah 55 verse 11. Napakaganda po nito. Gusto ko po na tandaan nyo itong verse nito. Kasi napakaganda niya. Sabi niya, magiging gayon ang aking salita. Okay? Tandaan nyo, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Nakuha niyo po ba? Ang sabi niya, hindi ito babalik sa akin na walang bunga. Kundi, again, basahin natin susunod. Kundi, again, ulitin. Ibig sabihin, magaganap, mangyayari. Tama po ba? Gaganapin ang ayon sa may katiyakan. Okay? Ngayon, at magtatagumpay ang sabi niya sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. That is the purpose and the intention of God. Na maganap kung ano yung layunin at intention ng Diyos, kung bakit niya ibinigay ang bawat regalo o kakayahan sa atin. Maaring sabihin niyo, Pastor, wala dyan yung kakayahan, wala dyan yung regalo. Ang sabi niya, magiging gayon ang aking salita. Remember that? Nagkaroon ng bagay because God said, let there be light. It is a God-given gift, light. Let there be rain. Let there be mountains. Let there be birds of the air. So sinalita ng Panginoon yan. And then, it came to life. Nagkaroon. It is a God-given gift. Tama po ba? At sinabi doon na lumabas ito sa bibig ng Diyos. Sinabi niya, it came from God at hindi na to babalik sa akin kasi nang walang kabuluhan.
Sabi niya, yung walang bunga, sabi niya na walang kabuluhan. Basta't inilabas ng Panginoon yan, binigay niya sa iyo yan. Kung talagang marunong lang tayo na mag-manage, mag-ingat ng mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin, ang sabi ng Panginoon, hindi pwedeng mabaliwala yan. That's why the Lord says, 1 Corinthians 15:58, ang sabi niya, ang bawat bagay na ginagawa natin para sa Diyos ay hindi nawawalang kabuluhan. Kaya huwag mo sayangin yung gift mo, yung God-given gift. Kasi madalas tayo, namimili tayo na kung ano yung gusto nating i-manage. Gusto ko i-manage ko muna yung aking business muna. Unahin ko muna to kasi kapag wala kami, paano ako mag-church? Paano ako mag-serve sa iyo, Lord? O kaya, i-manage ko muna yung family ko. Unahin ko muna yung family ko, Lord, bago ikaw. Nakalimutan natin yung Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kaya nga maraming mga bagay no, na ninanais natin na hindi nagaganap sa ating buhay. Alam ko kanyo po ba? Hindi nagkakaroon ng kaganapan sa ating buhay, hindi nagbubunga. Bakit? Kasi hindi nagaganap yung layunin ng Diyos sa ating buhay. And to manage yung tinatawag na God-given gift is yung tayo ay i-apply natin or i-apply natin sa ating buhay, magpagamit tayo sa Panginoon. Amen po ba? Until now, maaring marami pa rin mga Kristiyano, ayaw nila magpagamit sa Lord. Ang gusto nila, si Lord ang gamitin nila. For their own needs. Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan, pagalingin mo ako, Panginoon. Lahat. For our own benefits. Paano naman si Lord? Kayo ba gusto nyo na inaabuso kayo ng mga taong lagi nyong nilalapitan na laging siya na lang yung lumalapit sa iyo na siya na lang laging nakikinabang? Hindi ka ba magsasawa? Hello? Di ba gusto mo rin naman na somehow kahit meron ka, gusto mo rin yung nabibigyan? Tama po ba, church? So, yun ang sinasabi ng Panginoon today, na we need to learn to manage our God-given gift or yung God-given gift na pinagkaloob niya sa atin for God's purpose and intention. Balik tayo sa Ephesians chapter 4 verse 11. And nais ko pong basahin natin yon ng buo, pababa, no? Punta tayo. Ephesians chapter 4. Hanggang ano yan, no? 13, sabi niya, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Verse 12, anong sabi niya? Upang, ito yung kadahilanan, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Tingnan niyo po, kung di ako nagpagamit sa Lord, kung di ako tumatayo ngayon dito, kung di ako nagsabing, sige na nga Lord, gamitin mo ako, because before, way back, siguro around 15 years ago, ang sabi ko sa Panginoon, ayaw ko. No, ayaw ko na maging ganito, maging pastor. Ayaw ko yon. But nung nagpagamit na ako, yun ang time na manage na ngayon yung God-given gift. Okay? Ito yun upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. That is, ayun yung pinakaano ko ngayon, panawagan. Hindi lang not just only to become a pastor to preach, but also to prepare you, to equip you. Nakan niyo po ba? Alam niyo po kasi, marami tayong kakaharapin sa ating buhay. At alam niyo naman, na kung saan ang kalaban natin, it is not against flesh and blood. Tama po ba? Ang sabi sa Ephesians chapter 6, it is not flesh and blood. Hindi ito yung mga kalaban natin, but spiritual realm. Mga espiritu na maali-aligid na hindi natin nakikita. Ito yung mga kalaban natin. At kung hindi ko kayo ma-equip, maturuan, maihanda, ano na lang mangyayari? Matatalo kayo. That's why the purpose of God, when I came to realization, na sinabi ko, sige na nga Lord, magpapagamit na ako. At lalo na nung nandirito na ako sa posisyon na to, sa kalalagayan na to, doon ko ngayon nalaman na kung saan kailangan palang ihanda itong mga tao na to, itong mga kapatiran na to, itong mga kaluluwa na pinapalapit ng Diyos sa akin or pinapaalaga ng Diyos sa akin spiritually. Nakan niyo po ba, church? Are you there? Okay, baba tayo verse 13. Anong sabi niya? Hanggang makarating tayong lahat, ang sabi niya, sa pagkakaisa ng pananampalataya. Another one. Hindi lang para maihanda ang mga tao,
kundi para makarating tayo sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa ating pananampalataya. Nakuha po ba natin? So, napakarami kasi palang layunin ng Panginoon, no? Nakuha niyo po ba? Okay, imagine, just managing the God-given gift, ito na yung makakamtan natin. Nakuha niyo po ba, church? Okay. So, at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Yung fullness of Christ, ibig sabihin, no, na kung saan darating yung pagkakataon na yon, yung pagkakaunawa natin, pagkakakilala natin kay Kristo, no, na kailangan hanggang doon sa panahon na yon, hanggang sa dumating ang ating Panginoon Jesus, dapat maganap kung ano yung dapat maganap na layunin at intensyon ng Diyos sa ating buhay. Because the purpose of God is not just only for you to become prosper. Hindi lang yon. Hindi lang niya nais na ikay laging malakas or pagpalain. Hindi lang yon. Akala kasi lang natin, ayun na yun, tapos na yung Diyos sa buhay natin, na para bang nung nakilala mo si Lord, then that's it. Nakilala ko naman na siya. O kaya nag-a-attend ka na sa church because you were invited. O yan nag-a-attend na ako, Lord. Hindi lang doon. Hindi lang doon nagtatapos yun. Because there is a destination that is waiting for us. Tama po ba? Kayo ba, okay na ba sa inyo na nagsweldo kayo at nakapag-grocery kayo? That's it, nakapagbayad kayo ng mga due date nyo? Yun na ba yun? No, meron pa rin kayong nais. Tama po ba? Na maganap yung pagpapala o kasaganaan sa bawat araw hanggang sa marating natin yung pinapangarap natin. Nakuha niyo po ba, church? Hello. So napakaganda no, na kung saan tayo ay hindi lamang titigil sa ating pagkilala sa Panginoon sa pamamagitan lamang nito. Kaya nga maraming tao, they don't know how to handle, how to manage their God-given gift. They don't know how to handle their life, their businesses, their relationship. Bakit? Akala kasi nila, kung napangasawa ko na itong babaeng pinapangarap ko, that's it. Okay na ako. May mga ganong kaisipan Tama po ba? Na makabili lang ako ng phone na to, then okay na ako. Makapag-business lang ako, okay na ako. Akala ng mga tao ganun lang. No, hindi. Hindi po ganun. Kasi yun ang pinagpe-pray natin, di ba? Na you are asking for something na kapag dumating tong bagay na ito sa iyong buhay, na sinasabi mo, okay na ako. Fulfilled na. Satisfied na ako. Hindi. Tandaan natin, sa bawat bagay na hinihingi natin sa Panginoon, no, we need to manage it carefully. Kasi kung di mo na-manage yan, mawawala yan. Hindi magaganap kung ano yung tunay na layunin ng Diyos. Why God gave that to you. Amen po ba? Nandiyan ka pa ba? Okay. At isang bagay pa, no, na ating pag-uusapan yung pangalawa. Why we need to learn to manage yung God-given gift is this. Aside from God's purpose and intention, of course, ito pa yon. For God's power to be displayed in us. Ayun. Kaya pala, sabi ng Panginoon, kailangan matutunan natin i-manage yung mga pinagkaloob sa atin upang nang sa ganon, ay ma-display ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ibig sabihin, kaya kanya binigyan ng karunungan, katalinuhan, kalakasan, talento sa pag-awit, sa pagtugtog, sa pagpipreach, sa pagpipray. Bakit? Para ma-display si Lord sa iyong buhay. Yun pala yun. Hindi para ma-display ka, kundi si Lord, na kung saan pag nakikita ng Panginoon, o may tao nakakakita sa iyo, uy, bakit ang ganda-ganda mo ngayon? Si Lord. Hindi mo sabing, ito, wala to. Simple, maliit lang na bagay. Bakit maganda ka? Ako, kasi kumakain ako ng mga masusustansyang pagkain. Bakit maganda ka? Kasi maaga ako natutulog. Alam nyo, kung totoong nakakaganda ang maaga matulog, dapat huwag na tayo talaga magpupwet. Huwag na tayo gigising. Lagi kang tulog. Di ba? Hindi nyo ba nakita? Kaya pala, ganun pala yun. Yung mga namatay na minay-makeupan para tulog lang payapa. Ang ganda nilang tignan.
Ganun pala. So maganda pala, huwag na tayong gigising. O kaya kagigising mo, tulog ka uli. O kaya kung masusustansyang pagkain na nakakaganda, kain ka na kain ng masusustansyang pagkain. Huwag ka nakakain ng samji. Kaya mo? Hindi, di ba? Hindi mo kaya, church. Tama po ba? Ang sarap kaya ng pinagbabawal na samji. Amen? Ang sarap kaya ng chichiryang malutong. Diba? Ganyan ba nun? Ang sasarap kaya nun. Ang sarap ng kanya, tatawagin ka pag soft drinks, tinatawag tayo. Mapanukso talaga si soft drinks eh. Kami po hindi na kami nagko-coke ngayon. Brother, bawal kami sa coke. Sprite na lang kami, o kaya Royal. Tandaan nyo po, pag nagdala kayo, ay bawal nga pala si Pastor, si Brother Edwin sa coke. Alalahanin nyo kami lagi. Okay? Yan. Gusto namin malilinis. Sprite malinis eh. Kitang-kita mo see-through. Okay ba? So, ganun po yun. Sabi niya, kailangan ma-display sa ating buhay. Punta tayo ng Romans chapter 9, verse 17. Ito po yung sinasabi niya. Napakabuti ng Panginoon this morning. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya, sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Paraon, dahil sa layuning ito, ay itinaas kita upang aking maipakita sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupa. Kaya pala merong Pharaoh na pinagmatigasan ni Lord ng puso, ginawa niyang hari, pinagmatigas sa kanyang puso upang nang sa ganon, hindi ka gusto ni Pharaoh yon. Because God has a purpose and intention. And the purpose and intention of God is, yung pangalawa, para ma-display ang kanyang kapangyarihan. Are you there? Yun ang purpose ni Lord. Para pag nakikitang lumalago yung business mo, wow! Ang laki na ng business mo Ang yaman mo na! Si Lord. Amen po ba yan, church? Amen ba yan? Hindi mo sabihin, marami kasi kami suki eh. Hindi ganon. It is God. It is God. Napakagandang maging pamumuhay natin. May bago kang sasakyan. Praise God, si Lord ang nagbigay niyan. Amen ba yun, church? Hello? Diba? Yun ang nais ng Panginoon eh. Na laging si Lord yung naluluwalhati. Siya yung nadi-display sa ating buhay. Yun ang gusto ng Panginoon. Na lagi tayong marunong tumanaw ng utang na loob at masasalamat sa ating Diyos. Sabi ng Bible, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Hindi dahil sa malakas ka, magaling ka, matalino ka, maganda, madiskarte ka. No, hindi dahil sa ganon. It is because of God. Yun ang gusto ng Panginoon, na makita ang kapangyarihan at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Because natuto tayo na i-manage ang lahat ng bagay, kaya hindi nawawala. Uy, bakit ganon kahit Sunday nasa church ka, kahit malakas ang Sunday? That is part of managing God-given gift. Okay, akala natin, hindi ko dapat pabayaan to. Hindi ko dapat bantayan ko. Bago yung bahay namin, kailangan, may mga pera kami dyan, kailangan nasa bahay lang ako. No. You are not doing a good job when it comes to managing your house. Okay mo ba? Ako may karamdaman ako, ayaw kong umawit sana. Kasi sabi ko, ano yung boses ko? Magagasgas. But this is how to manage the God-given gift, yung voice. Kahit pause ka, kanta ka. Amen ba yan? Kasi hindi ko mapigilan, na umawit talaga sa Panginoon. Nandun kasi yung puso ko eh. Mas gusto ko nga kumakanta kaysa sa nagpipreach eh. Mas gusto ko kung kumakanta kaysa nagpipreach. Yung pinakalaman ng puso ko. Na po? Napakaganda ng sinasabi. John chapter 9, verse 3. Punta tayo ng John chapter 9, verse 3. Kasi ang Romans 9:17 and John chapter 9, verse 3, pareho po yung sinasabi niya. Anong sabi niya dyan? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kasi itong tao rito, merong isang bata na siya po ay ipinanganak na may kapansanan. Okay? Punta tayo sa John chapter 9, verse... balik lang natin sa verse 1, kuya. Okay. Meron kasing bata rito na ipinanganak ng bulag since birth. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa
mula pa sa kanyang pagkapanganak. Ibig sabihin, may nakita si Jesus na isang bulag mula pa na pinanganak. Very strong. Sabi niya, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi o Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ipinanganak na bulag. Okay, kunting munang ano sa inyo, information. Noong unang panahon, kapag ang magulang ay nagkasala o ang tao ay nagkasala, they are experiencing troubles or sufferings in their life. Maaring baog yan, kaya siya baog dahil nagkasala siya or nagkasala ang kanyang mga magulang. Kung bakit siya bingi, kung bakit pipi, kung bakit pilay, kung bakit may mga ketong, kung bakit may mga bagay na nagaganap o karamdaman sa kanilang buhay. No? Kung bakit nagkakaroon ng ganoon. Kasi merong pagkakasala. Nakuha niyo po ba? Hello? Pero dito, kakaiba. Kakaiba. Ang sabi ng Panginoon, kaya ipinanganak na bulag yan, tandaan nyo, kaya ipinanganak ng bulag yan, upang nang sa ganon, ay maihayag ang kaluwalhatian o ang gawa ng Panginoon. Para mai-display. Are you there? Kaya nga, magtataka kayo ngayon, sa panahon, nung panahon na ni Jesus Christ, maaring masabi natin kung ano man yung nangyayari sa inyong buhay ngayon, pagkawasak ng pamilya, hindi pagkakasundo-sundo, bankruptcy when it comes to business, yung mga karamdaman na yan. The purpose of God is not to ruin your life. Hindi para sirain yung buhay nyo o wasakin ang buhay nyo o pahirapan kayo. But the purpose of God is to display yung kapangyarihan at gawa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Na kahit broken family kayo, kaya kang bigyan ng Panginoon ng isang pamilya sa pamagitan nito. Maaring broken family ka, wala kang tatay, wala kang nanay, pinanganak. Pero may mga brothers and sisters tayo dito. Tama po ba? May ama ka na nasa langit na nagmamahal sa iyo na kailanman di ka iniwan. Amen? Andiyan yung tatay natin, si Brother Edwin. Amen po ba? Are you there? Naunawan niyo po ba yung sinasabi ng Panginoon? So the purpose is para ma-display yung kapangyarihan ng Panginoon. That's why, kung matututunan natin na ma-manage yung God-given gift, makikita mo pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. You have the gift of healing. Ano ba yung gift of healing? Meron kayong, Lord, pahingi. Healing yun eh. Maraming Kristiyano, ganun yung gift niya eh. Healing, Lord, pengi noon, pengi. Gift of healing. O, healing. Meron din namang gift of healing. Ito, gift of healing, yung nagpapagamot. O yung nanggagamot. Tama? Ako niyo po ba? Hello? So, kailangan lang talaga ma-manage natin yan. O yung gift of singing, gift of dancing, gift of playing instruments, benevolent. Sabi yung kanina, kung pagbibigay yan, imagine nyo, gift din pala yun. Gift din pala yung pagbibigay. Nabasa nyo po ba kanina? Sa Romans chapter 12? Are you there? Pwede ba? Gift pala yun, ano? Basahin nga natin, ano? Gusto ko lang mabalikan. Ano? So, kapag ikaw pala hindi mapagbigay, siguro naman, Pastor, hindi ko gift yun. Anong gift mo? To receive. To receive. To receive. Yang sabi ng Bible, Acts 20, sabi niya, it's better to give than to receive. Yun ang mas maganda. Balikan lang natin. Punta tayo ng Romans chapter 12. Balikan lang natin. Okay, Romans chapter 12. 12 verse 6 hanggang 8. Yan. Di ba sabi niya, tayo ay may mga pagkaloob na magkaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung propesya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Verse 7. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod o ang pagtuturo ay sa pagtuturo. Verse 8. Ano sabi niya? O ang nangangaral ay sa pangaral. Ang nagbibigay ay magbigay ng may magandang loob. Yun pala yun. Part pala yun. Pero alam nyo, pwede nating hingin itong mga to. Lord, bigyan mo ako ng kakayahan. Ayan. Give me the ability to manage my anger, my for example, yung giving ko, bigyan mo ko ng kakayahan to give, bigyan mo ko ng kakayahan to prophesy, to teach, to preach. Pwede pala yun. Huwag mo sabihin na, hindi ako marunong. Huwag pala ganon. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, that God is willing
na magbigay ng mga kakayahan sa atin. Only if you will ask. Because ang ating Panginoon is generous. Amen? Sabi ng Panginoon, ask, and it shall be given. Amen? Hello? Yun, ask, and it shall be given. Pastor, ang tagal ko na naghihingi sa Lord, bakit hindi pa rin niya pinagkakaloob? Ano bang sabi ng Book of James? Punta tayo sa Book of James. Kasi maaaring sinabi nyo, naghihingi ako, Pastor, kay Lord, ang tagal na. Siguro ang sabi rito, but when you ask, sa verse 6 ng James chapter 1, verse 6, but when you ask, he must believe and not doubt, because he who doubt is like a wave, he is like a wave of the sea, blown and tossed away by the wind. Siguro ganun yung paghingi mo, meron kang pagdududa, no? Yun siguro yung ginagawa natin. Or maaari naman na sa paghingi mo may tinatawag na wrong motive. Nung naghihingi ka, gusto mo siguro magmayabang. Lord, dyan mo kubang ka nito. Bakit ko karingagan ng tao? Ganun para magmayabang. Wrong motive yon. Nandiyan ka pa ba, church? Yon. Ang nais sa Panginoon, siya yung may display, yung kapangyarihan niya, yung kakayahan niya. Imagine pag inaayos mo yung gawa mo. Alam niyo, sa church dito, lagi namin pinag-uusapan, napakapalad ng church natin. Praise God. Compare sa mga churches na kasama natin sa BMA, sa Bacolor Ministerial Association. Lagi kong nakikita yung napakabuti ng Panginoon. Bakit? One of the prayer ng ating kapatid dito sa may Maliwalu, Bacolor, yung ating kapatid sila, Pastor John, yung good branch. Nagkausap kami last time. Nagsabi niya, Pastor, pag-pray mo yung church namin. Bakit, Pastor? Kasi nagkakaroon ng road widening sa Mega Dike. Aalisin yung church nila at lahat ng bahay doon, lahat ng mga members nila ron, maalis. Grabe, no? Ang laki ng pagsubok nila. Grabe, no? Sabi ko, Lord, mapalad pala kami. Napakapalad natin. Tapos pumupunta ako sa church nila. Pastor, anong dapat gawin dito sa church? Kasi pag pumalakpak ka, merong ibang gumaganon. Pag pumalakpak ka, gaganon sila. Ibig sabihin, nag-e-echo, may echo. No? Pastor, ganito gawin mo. Kaya tingnan nyo, pag sa atin wala. Praise God. Sabi ko, grabe yung church. And makikita natin that God is really working in this place. Amen. Palapakan natin si Lord. Talagang makikita natin na sa kaunti lang natin, no, hindi tayo ganun karami. At majority pa nga sa atin din, puro kami bata. No? Makikita natin sa kabila ng ating kabataan, mas maraming matatanda. Mga banda rito, mas majority matanda. Dito kasi kami, mga bata kami dito. Kasi dito ako banda eh. So, okay. Pero, imagine yung provision ni Lord. Who could imagine na ganito yung ating mga instruments, na ganito yung ating mga speakers, yung audio system natin. Because we want the glory of God to be displayed in this church. Amen? Kaya merong isang church na punta rito, yung mga taga-Bamba, nang sabi na, Pastor, ang yaman yata ng mga members mo. Ay, hindi po kami ganong kayaman. Giver lang ang aking mga member. Amen po ba? Amen. Giver ba yung IGCC? Praise God. Papatunayan natin lagi yan. Amen po ba? Hindi lang makakala yung pastor, giver money. No. Giver of time. Giver of commitment. Giver of their heart. Tama? It's not just about money. Set aside natin yun. Hindi ibig sabihin, give it pera kagad. At tagalin natin yun. Kasi wala namang mukhang pera dito. Amen? Katabi mo, hindi mukhang pera yan. Mukhang tao talaga yan. Amen po ba? Amen. Okay? So, tandaan natin yung sinasabi kanina, no? Na again, by managing the God-given gift na binikalab sa atin ng Panginoon, ang nais niya is ma-display ang kanyang kapangyarihan. Alam nyo, kapag natuto tayo na i-manage yung mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon, tingnan nyo po yung problema, hindi ang Diyos ang nagbibigay. Tama? Tama? Niloloob niya yan. So, ibig sabihin, ito yung pagkakataon upang maipakita mo ang pananampalataya. It is a gift from God. Kaya nga, pag may problema ka, may pinagdaraanan ka, huwag kang magsimula. Okay? Kasi ito yung moment na maipakita mo yung faith mo sa Kanya. Amen po ba?
Because that's the purpose of our faith. Tama? Ayun ang sinabi ng Book of Timothy. I have finished the good fight. Okay? Sabi niya ganun. Fight the good fight of faith. What's the sense of having a faith in Jesus at wala ka naman palang paglalaanan nito? Tama ba? Anong purpose? Bakit ka nagsasanay mag-boxing kung di ka talaga makikipaglaban ng boxing? What's the purpose? Wala lang, pastor. Gusto ko lang. Hindi. At the back of our mind, siguro may inisip tayo, gusto kong matuto ng boxing or Muay Thai, kung ano man yan. No? For the purpose of self-defense. Tama? Tama po ba? Hello? So makikita natin. Pero kailangan maipakita, mai-display ang kapangyarihan ng Panginoon o ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. See to it. No, I remember, sabi nga po sa inyo, nung ako'y nasa barbershop ko sa Marisol, no, ang sinasabi ko sa Lord, Panginoon, kapag hindi ka naitaas, napapurihan sa lugar nito, isarado mo ang shop. Walang kwentang shop na to. Yun ang lagi ko sinasabi sa Panginoon. And I am willing to give up Sunday para lang sa gawain ng Panginoon. Bagaman napakarami na gustong maging gwapo every Sunday. Pero sabi ko, mas malaki ang kita ko kay Lord kaysa sa iyo. Amen. Pinapakita ko sa Lord na mas importante siya kaysa sa akin. Kaya nga, magmula nung ako'y nawalan ng trabaho, nawalan kami ng business, still the power of God, naroon, hindi niya kami pinabayaan. Nadi-display yung kapangyarihan ng Panginoon sa aming buhay. Amen. Palakpakan natin si Lord doon. Pangatlo, and I want you to listen to this one. Isang salita lang, pero napakabigat. Why we need to learn, no, to manage yung God-given gift. Ito yung pinakadelikado. Accountability. Sabi mo nga, accountability. Napakabigat. Ibinigay niya sa iyo yan, not just only to enjoy it. Not just only to proclaim, to show to everyone, hoy, eto ko ngayon. Marunong kumanta, marunong sumayaw, malakas ako, no, kompleto yung family namin. Hindi para for show off. No, kayo mo ba? Hello? Kasi sinasabi natin kanina, for the power of God to be displayed. Tama. Ngayon, kapag hindi naganap na ang Diyos ang siyang nadi-display sa ating buhay, tandaan natin, may tinatawag na accountability. At ito yung bahagi na nakakatakot. Maybe you are enjoying now because you are so strong. Maybe you have a good life today. Financially stable. Maaari na yung trabaho mo stable. Sabihin natin, you are in the government. Okay na kami, mabubuhay kami rito. Pagkadating ng time of retirement, sigurado may makukuha ko. Maaring ganon. Church, tandaan natin na meron sinasabi na accountability. Hello? Pwede ba nagsabihin? Accountability. Accountability, let us go back dun sa pinaka-root word niya, yung account. Yung account, ito yung ating pananagutan sa Panginoon. Kasi account, ibig sabihin, binibilang, sinusulat. Tama po ba? Kaya if you're enjoying what we have now, yung possession that we have now, without managing it for the real purpose and intention of God, if we're enjoying it without displaying the work of God doon sa mga nararanasan natin ngayon, merong accountability. Mas maganda pa na hindi ka na lamang nagkaroon ng gift from the Lord. Great power, great responsibility. Nakan niyo po ba? Kaya nga kapag dumami pa tayo, yes, I am praying na dumami pa tayo, lumawak ang gawain ng Panginoon, but as long as dumadami ang member, yung accountability ko lumalawak, bumibigat. At bawat kaluluwa, pagharap ko sa Panginoon, ipagsusulit ko kayong lahat. Kung kayo'y biglang nawala at hindi ko kayo napaalalahanan, pananagutan ko sa Lord John. Nakuha niyo po ba, church? So ito yung tinatawag na accountability. Remember, merong sinasabi sa Romans chapter 12, verse 14. Tingnan po natin, no? Marahil may mga tao talaga na
Hingi sila ng hingi sa Lord. Okay? Ang dami nilang gustong hingin sa Lord. But they don't know that part of their wishes. Okay? Pagpalain ninyo ang mga 14:12. Nagkabaliktad lang po yan. Ang sabi niya, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Paano yun, Pastor? Totoo ba yun? Ipagsusulit mo ang iyong sarili. Haharap tayo sa Diyos. This is the reality. Listen to this. Do not be distracted. Abayaan nyo lang yan mga yan. Tayo dito. Tandaan natin. Kapag tayo'y namatay, ang sabi sa Bible, listen to this. Listen to this, church. Sinabi sa Bible, sa Hebrews chapter 9, verse 27, minsan lang mamatay ang tao. And then after that, judgment. Okay? Wala yung iniisip natin, yung katuruan na ating natutunan na kapag tayo'y namatay, pupunta ka muna or 40 days kang naririto, kaya may mga 40 days, may 9 days. Akala nila, nandyan lang sila, naramdaman ko siya, nang ilabot ako. Baka yung pangingilabot mo na pupunta ka lang sa isang private room. Kaya ka nangingilabot. Okay? Nandyan siya, naramdaman ko malamig, nariyan pa siya. Hindi totoo po yun, church. Minsan lang mamatay ang tao, Romans chapter 9, Hebrews chapter 9, and then after that, judgment. Pag kamatay na tao, pag separate ng kanyang soul sa kanyang physical na katawan, haharap siya kagad sa judgment, sa paghatol ng Panginoon. Ito yung katotohanan. Kaya kung may nagsasabi sa inyong 40 days, 9 days, nandyan pa siya, ipagpe-pray lang natin, ipapamisa natin, magbayad ka lang, ipapamisa natin. Walang ganon, church. Walang ganon. The purpose of that, kung bakit sila nagpapamisa, kahit may nanonood sa atin, for the purpose of money. Kasi kung ganon na lang, bakit hindi ako magnakaw at ipamahagi yung aking mga ninakaw? And then after that, dikitan ko lang si Father. And then, Father, pag-pray mo ako, na mapunta ako sa kalangitan. Tama? Tama ba? Medyo may kamahalan ang misa, ang padasal. Magbabayad ka pa. Kung yung mga nagdadasal sa'yo na yun, sila rin ay magaganap din sa kanila yung magiging yung sitwasyon mo. Mamamatay din sila at sila ay haharap din sa Panginoon. That's why, kaya't ang bawat isa, each one of us, walang pinipili, each one. Nakuha niyo po ba? Hindi niya sinabing, yung pari hindi kasi banal. No one is righteous. No, not even one. Walang matuwid sa harapan ng Panginoon, di isa. Lahat nagkasala. Tama po ba? Lahat tayo, magbibigay tayo ng account sa Diyos. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, kapag ang tao namatay, sabi ko sa inyo, haharap na yun siya sa hatol, sa kahatulan. At bibigay na sa kanya yung nararapat na kahatulan. It's either doon siya sa impyerno or sa kalangitan. Nakuha niyo po ba? Andiyan ka pa ba? Pero ito po, tingnan nyo. Merong tinatawag na Hades. Ang Hades ay isang lugar na lahat ng mga namatay doon pumupunta. Pero ang Hades is divided into two. Meron siyang compartment. Nakuha niyo pa? Are you there? So, doon sa compartment na yon, kapag ikaw ay namuhay ng may kabanalan, namuhay ng may takot sa Diyos, namuhay na kung saan ikay nagsisi ng iyong mga kasalanan, tinalikuran ng iyong mga kasalanan, at hinarap mo ang katuwiran ng Panginoon, mapupunta ka doon sa paradise. Are you there? Ang tao, hindi mo na mapupunta kagad doon sa kalangitan ng Panginoon, where God is. No, in the presence of God, hindi pa. Wala pang tao na namatay, na naruroon na ngayon sa presensya ng Diyos, doon sa talagang guidance, sabihin na natin, nalalakad ka sa ginto, wala pa doon. Lahat ng namatay, since the very first, naghihintay po sila sa paradise. That's why, nung si Jesus ay namatay, He died on the cross. Anong sabi ng Panginoon doon sa kanyang kanan? Today, you will be with me in
paradise. Tama po ba? Hello? Naunawaan? Okay. Wala pa siya talaga doon sa sabihin natin kaharian ng Diyos. Yung Hades is a waiting area. Nakanyo pa? Parang yung mga nahatulan, ikay nahatulan ko sa krimen na ganito at ikay mahatulan na 10 taon or lifetime. Hindi pa sila ilalagay doon talaga sa lugar kung saan sila magsaserve ng kanilang life sentence. Mapupunta muna sila sa municipal jail and then sa provincial jail until such time doon sa pinaka. Nakanyo po ba? Nakanyo? Okay. So, anong mangyayari ngayon doon sa mga tao na hindi nila na-manage yung kanilang God-given gift? That life. God-given gift, when we talk about God-given gift, in general, buhay yan. Life. Kapag hindi mo na-manage yung buhay mo, dahil yung buhay mo ay ginamit mo sa kasamaan. Ginamit mo sa kasamaan, wala kang time kay Lord. Hindi mo pinagamit yung buhay na yan kay Lord. You will spend, tama ba? You will spend your life or your eternity in hell. Yun ang katotohanan. Nakan niyo po ba? Yun ang katotohanan. Ngayon, ano yung lugar na yon? Yun yung tinatawag na Gehenna. Dito paradise at dito Gehenna. Yung Gehenna, it is a place sa Israel na isang tapunan ng mga basura, doon tinatapon lahat ng basura, doon lahat sinusunog at ang amoy ay napaka-baho at hindi namamatay yung apoy doon. Sa Jerusalem po yun. There is a place na kumbaga doon tinatapon lahat ng mga bulok, ng mga basura, doon lahat. At nasusunog. At alam naman natin ng basura, kapag ang basura ay naiipon, meron tinatawag na gas na methane. Tama ba? Yung methane na yon, talagang nagkakaroon ng reaction, so lagi lang maapoy, lagi lang may init, mabulok, mabaho. So kapag namatay ang tao, na hindi niya na-manage yung kanyang buhay, kasi he or she is too busy making money. Nakanyo po ba? Wala namang problema kung gusto mong kumita eh. But the problem, kung even yung Sunday, yung Lord's Day, kukunin mo pa rin. Yun ang masama. Yun ang kasalanan. Nakanyo po ba? Maliwanag ang sinasabi ng Bible, Psalm or Proverbs 23, if I'm not mistaken, 4, pwede ba natin puntahan? Proverbs 23, 4, I think sinasabi niya, and I want you to read this one. Malakas po, basahin natin. Amen. Sabi niya sa English, no? Do not wear out yourself. Huwag mong pagurin. Huwag mong pahirapan. Huwag mong pasakitin yung sarili mo sa pagpapayaman, sa pagkamal ng pera. Nandiyan ka pa ba? Ito kasi laging mindset natin. Gusto ko kumita. Darating yung time yung kita mo, hindi mo makikita dahil papatay ka ng hanap buhay mo. Supposed to be ang hanap buhay mo ay magbigay, naghahanap ka nga ng ikabubuhay ng buhay eh. Pero sometimes yung hanap buhay mo ang siyang pumapatay sa'yo. Pinapatay niya yung time mo para sa family mo, sa inyong mag-asawa. Pinapatay nito yung pangangailangan mo pang sarili, yung spiritual mo, pinapatay niya. You're not looking for a life. Hindi ka naghahanap buhay. Naghahanap ka ng patay. Naghahanap ka para mamatay. Because life can be found or will be found in Jesus. Jesus is the life. Hindi niya sinabing, Jesus is Jesus is the only way. Siya lang, wala nang iba. Nakanyo po ba? Andiyan ka pa ba, church? Yun ang sinasabi ng Panginoon. So, do not wear out yourself. Kasi kapag nagkaganon, haharap talaga tayo sa Panginoon. Ang tanong ng Panginoon, paano mo ininvest ang iyong buhay? Paano mo iningatan ang iyong buhay? Paano mo ginamit ang iyong buhay? Sana kung ganun lang, tinanong ka lang, then that's it. Punta tayo. Matthew 25. Matthew 25. And I do believe, marami sa atin, alam nila ito. No? Alam niyo bakit ko sinasabi sa inyo to ngayon? Kasi nakikita ko ang mundo ngayon, malapit na po talaga tayo.
Maybe ang sinasabi ng ibang tao, we are in the last day of the last days. Nasa huling araw na tayo ng mga huling araw. Pero mali. We are on the last hour of the last days. Ang daming nangyayari, hindi nila alam. Wala silang pakialam. Wala sila siguro because they don't know. They are not managing their God-given life or their life. May we call it life. Yung God-given gift, ilagay natin life. Okay? God-given gift, life. Tama? Nung create ni Lord ang tao, He gave breath. Hiningahan. It is a gift. Tama po ba? Okay. So, ngayon, sinasabi ng Panginoon, tingnan natin, Matthew chapter 25, verses 14 hanggang 30. Listen to this, church. No, gusto ko po itong baybayin natin. Sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Merong pagbibigay. Merong gift. Tama? Entrusting, meron. 15. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2, ang isa ay 1. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Kaya itong sinasabi ng Panginoon, pagkatapos ay umayo na siya sa paglalakbay. Tingnan niyo po, take note. Just want to have a pause with this one. Ang sabi, wag ka mag-iingit kung ano yung meron yung katabi mo Hello? Naingit ka ba sa katabi mo? Hindi ka tama? Tama? Bakit? Hindi ka naman kasi talaga dapat maingit. Kasi kung mas marami siya kaysa sa'yo, mas lamang siya kaysa sa'yo, church, mas malaki pananagutan niya sa Lord. Hello? Andiyan ka pa ba? Kung mas maganda siya sa'yo, mas matalino siya sa'yo, praise God. Praise God. Kasi mas marami siyang pananagutan. Kung mas marami siyang talento, for example, ako, nakakapag-preach, nakakatugtog ng drums, ng gitara, ng bass, nakakapag-keyboard, nakakaawit, nakakapag-technical, mas malaki, mas mabigat ang accountability ko. Nakuha mo ba? Kaya hindi ka dapat maingit kung mas sexy siya sa'yo. Wag. Amen. Sabihin sa katabi mo, huwag kang maingit. Ayan. Kung maingit ka, pikit ka na lang. Amen ba yan? Okay, ang sabi niya, pagkatapos ay umayo na siya sa paglalakbay. Tingnan natin, verse 16. Tingnan niyo po. Ang tumanggap, 16. Ano ba yan? Sige, punta tayo sa 15. 15. Ang isa ay binigyan niya ng 5, punta tayo sa 16. Ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ipinangalakal. Ipinangalakal niya ang mga iyon at nakinabang siya ng 5 pang talento. Meaning to say, na-manage niya. Okay? Nakuha mo ba? Kasi nagkaroon ng sabi mo, good management. Tandaan natin, from the very first day na nilikha ng Diyos ang tao, sinabi na ng Diyos, manage the earth. Diba? Sabi niya, nung sinabi niya kay Adan, i-manage mo ang mga bagay dito. Ikaw magbigay ng mga pangalan sa hayop. Diba? Bungkalin mo ang lupa. So management, from the very first day that God created man, nandoon na yung management. Napakagaling ng Panginoon. Tama po ba? Amen? So, praise God. Ngayon, sabi niya, nakinabang siya ng 5 talento because nagkaroon ng good management, natutunan niya paano niya i-manage, nag-double. Sabi mo, nag-double. Napakaganda nun. Pag natuto ka na mag-manage ng iyong buhay, it will double. You like that? Gusto mo ba yan? Ibig sabihin, may prosperity, may progress, may expansion, may extension. Okay? Punta tayo ng 17. Gayon din, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang pa ng 2. So, nag-times na naman. Tama? Punta tayo ng 18. Ano sabi niya? Subalit ang tumanggap ng 1 ay umalis at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Nakakalungkot daw. Hindi niya ginamit yung talent niya. Yung pinagkaloob sa kanya, yung God-given gift. That life, hindi niya ginamit yung life niya for the glory of God. Ibig sabihin, humukay daw siya Tinago niya lang doon. Ganun ka ba? Okay? Parang walang kwenta sa kanya, hindi niya ginamit. Verse 19, anong sabi niya? Pagkalipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipag-ayos sa kanila. Ito na yung
yung accounting. Okay? Yung accountability, papasok na rito. Yung accounting, ina-account na. Ito tayo ng verse 20. Ano sabi niya? At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. He earned 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling. Sabi, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tingnan niyo po kapag natuto tayo, nalaman natin on how to manage the God-given gift, ang sabi ng Panginoon, i-welcome ka niya sa kanyang kaharian. Well done, my good and faithful servant. Halika, sumama ka sa akin. Magkasalo tayo kakain. Kaya pala sa Book of Revelations, ang sabi sa Revelation chapter 2 o 3, verse 20, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. Sabi niya, di ba, kung sino man ang magbubukas sa kanyang puso, ako'y papasok sa kanya, magkasama kami kakain. Sa verse 22, anong sabi dyan? At lumapit din ang tumanggap ng 2 talento at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. 23. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at matapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita. Tingnan nyo, sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Those people, na talagang they know how to manage the God-given gift, whether you like it or not, nagkakaroon ng multiplicity. It's not division. Hindi lang siya addition. Okay? Nakuha niyo po ba? Hindi lang siya yung 1 plus 1. Hindi lang ganon. Pamamahalain ka pa nga Nagkaroon ng addition. Tama. Pero ang purpose ni Lord, ang sinasabi niya is, magkakaroon pa ng multiplication in your life. That's why we need to learn how to manage the God-given gift. Because we want multiplicity in our life. Tama ba? Gusto mo magkaroon na magkaroon Pero hindi sa pamagitan mo. Tama mo ba? Gusto ng Panginoon sa pamagitan niya, sa pamamaraan niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, well done. Kasi ayon sa kalooban ng Panginoon Okay? 24. At lumapit din at tumanggap ng 1 talento. Tingnan niyo po to. At sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit. Tingnan niyo, ginawa niya pa si Lord na taong malupit. Na gumagapas karoon sa hindi mo hinasikan. Ibig sabihin ni Lord, umaani siya sa pilapil, sa mga palay na itinanim doon, na sinasaka ng mga tao, at kumukuha siya ng para sa kanya, na hindi naman siya naghirap. Yun ang ibig niya sabihin. At nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng binhi. Ibig sabihin, hindi ka naman nagtanim doon, Lord Ngayon, kukuha ka doon. Kumbaga wala kang paghihirap. Yun ang sinasabi ng tao na to. Tapos ikaw makikinabang. Okay? Verse 25. Ito sabi ng Panginoon, kaya ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto, yun na ang sa iyo. Imagine that. Imagine that. Nagkaroon siya ng fear in his life to manage the God-given gift. Ayaw niyang palaguin, ayaw niyang payabungin kasi parang ayaw niya na ang Diyos ang makikilala sa buhay niya. Meron ba tayong ganung spirito o puso o pag-iisip? Na gusto ko ganito lang, ayaw kong makita, maihayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi dapat ganoon. Dapat sa lahat ng gagawin natin, ang Diyos ang napapapuri at nagdadakila. Amen. Sa verse 26, ano sabi niya? Ito sabi ng Panginoon, ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw, ano daw? Masama. Imagine that. Ang tao na hindi niya kayang i-manage ang kanyang buhay, yung God-given gift, ang tawag sa kanila, masamang tao. Maaring sasabihin mo, Pastor, hindi naman ganyan yung ibig sabihin yan Yung context yun ang ibig sabihin. The context of that verse, yun ang ibig niya sabihin. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin. Are you there? Kaya ang sabi sa Thessalonians, ang tamad wag pakainin Kaya makikita nyo yung mga tao na hindi nila na i-manage yung God-given gift, sila yung lagi nakakaranas ng gutom, ng kawalan. Nakuha niyo po ba? Hello? Ng paghihirap. Kaya punta tayo dito. Alam mo palang ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. 27, ano sabi niya? Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga mangangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin pati na ang
pakinabang. Ibig sabihin, ba't di mo lang nilagay sa bangko? So at least, tumutubo pa. Verse 28, ano sabi niya? Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento. Tingnan niyo yung mga hindi marunong mag-manage ng gift. Ano sabi ng Panginoon? Kunin pa yan. Ano niyo po ba, church? Pag hindi mo ginagamit yung talento na yan, halimbawa, hindi mo ginagamit yung kakayahan mo sa pag-awit, kunin mo na yung boses na yan. Sabi Lord, mawawala ka ng boses, kukunin niya. Ano niyo po ba? Kaya ng Panginoon. Yung buhay na yan, pag hindi nadadakila ang Diyos dyan, kukunin niya yan. Yung kalakasan na yan, ang lakas-lakas mo. Ngayon ang sabi ng Panginoon, kunin mo nga yung lakas niyan, bigyan mo nga ng karamdaman niyan. Maratay sa karamdaman niyan. Ganun ang Panginoon. Ako niyo po ba? Kaya kung ikaw until now, ayaw mo pa rin magpagamit sa Panginoon, ayaw mong i-manage ang kakayahan, ang talento na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, kukunin ng Diyos yan, mawawalan ka, church. Yan ang sinabi rito. Kaya't kunin ninyo sa Kanya ang talento at ibigay ninyo sa Kanya na may 10 talento. Kaya nga, tingnan natin, no? Nagkakaroon ng abundance, no? Sa isang tao na talagang kaya niyang i-manage. Kahit tayo naman siguro, common sense lang yan. Kung sino yung marunong mag-manage, sa kanya ipapamanage. Tama? Common sense. Pag hindi marunong mag-manage yan, kunin mo na yan. Sa'yo ko bibigay. Common sense lang po yun. Tama? Nandiyan ka pa ba, church? Okay. So, verse 29, anong sabi niya? Sapagkat ang bawat mayroon ay, ano daw? Ibig sabihin, sapagkat yung mga tao na marunong mag-manage, they will have more. Sabi mo, they will have more. Okay, sabi natin, I will have more. Sabi mo with faith, I will have more. Kailangan i-declare mo sa buhay mo yan I will have more. Di ba? Yan ang sasabihin natin. Sapagkat ang bawat mayroon ay binigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay, imagine doon, wala ka na, magkakaroon ka pa ng negative. Are you there? Okay, 30. Anong sabi rito? At ang aliping walang pakinabang ay, ano daw? Itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. So dito pinapakita kung ano yung sitwasyon ng mga tao na nasa impyerno. Ganon. Yung mga ngipin, dahil sa sobrang init, sa sobrang sakit, sa sobrang hapdi na mararanasan nila. The reason why is they did not manage the God-given gift very well. Are you there? Kaya hanggat may pagkakataon tayo, the reason why you are here is for you to know, no? Para malaman natin that we need to manage, to learn how to manage the God-given gift. Hindi lang basta binigyan kanya ng buhay, yun lang yun. Hindi yun. Know the purpose of your life. Tatanungin ko kayo, ano yung purpose ng life nyo? Alam mo ba? Ano nga ba? Tinanong nyo ba, bakit nga ba ako nabubuhay? Tinanong ba yung sarili mo? Tanong mo yung sarili mo, bakit ako nabubuhay? Nabubuhay ba ako para sa family ko? Or nagpapakamatay ka para sa family mo? Kaya yung gabi, ginagawa mo umaga, yung umaga, ginagawa mo gabi, nagpapakapagod ka. Are you really living for God or living for your family? Bakit ka ba nabubuhay? Para kakain, magtatrabaho, uuwi sa bahay para matulog uli. Yun ba? Ikaw ba inili ka ng Diyos para mag-cellphone, kain, cellphone, bili ng... Ganun ba? Is that the purpose of your life? Ganun ba yun? Hindi. Merong layunin ng Panginoon kasi dyan. Know that purpose of God in your life. Kaya nga lagi na malimit nating naririnig kapag may nangyayari sa iyong masama, ang sasabihin ng kapatid mo, ng kaibigan mo, may purpose si Lord. Hindi nyo ba naririnig yun? Hindi nyo ba lagi naririnig yun? May purpose si Lord, may purpose si Lord. Ang dami nagsasabi, ibig sabihin, there is really a purpose in our life. Ang tanong lang, ang tagal mo lang naririnig yung purpose, pero hindi mo tinatanong, hindi mo sinasaliksik, hindi mo hinahanap kung ano ba yung talagang purpose ni Lord. Tama? And you will not know the purpose of God as apart from the Word of God. Because this is our manual.
If you want to know the purpose of your life, the meaning of your life, the meaning of life, basahin mo to. The purpose kung bakit pa tayo naririto sa mundo, basahin mo to. He will expose, the Bible will expose everything to you. Tama? Basic, B. Instrument or instruction, BI. Yung B, before. L, living earth. B-I-B-L-E, Bible. Basic instrument, before or instruction, before living earth. Naku niyo po ba? Hello? Di ba tayo kapag bibili kang bagong cellphone, nandoon how to manage eh. Tama ba? Merong handbook. Ito, gamitin mo, pindutin mo to sa cellphone, ganito gawin mo, ganyan. Sa kotse, lahat, may mga handbook, may mga manual. That's the purpose. Kaya hanggang ngayon, litong-lito ka, tsaka tinatamad ka sa buhay mo eh. Di mo alam kung anong gagawin mo, lagi ka may tanong sa buhay mo eh. Bakit gayon? Bakit ganito? Parang nangyayari sa atin, sa everyday life natin, bahala na. Parang gano'n na. Parang ibig sabihin, bahala na si Bathala, bahala ng Diyos. Parang gano'n yung strike anywhere. Hindi gano'n ang buhay. Ako nyo ba? Hindi gano'n ang sinasabi ng Panginoon. Because ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan. Maaring mamaya, hindi na ako magising. At for me, gaya ni Pablo, I fight the good fight of faith. Kaya nga wala kang fear na matakot eh. Ako very casual pag sinasabi kong, mamaya mamamatay na ako. Very casual. Ang sabi, baka makurus ang kadila. Baka mangyari yan. No. Kasi ang kamatayan, nagsabi ni Pablo, ay pakinabang sa mga Kristiyano. Amen? Kung baga mapupunta ka na dun eh. Pag namatay ka na dito, ibig sabihin, in-invest mo yung buhay mo, minanage mo yung buhay mo ng maayos, then, this is our goal. The kingdom of God, the kingdom of heaven, to be in the presence of our Creator. Yun ang pinaka dun eh. Yun ang gusto natin eh. Tama mo ba? Maybe not now. Pero kung ako tatanungin nyo, gusto ko ngayon din. Ngayon na ngayon. Hindi dahil nagsasawa ako sa buhay dito. No, hindi yon. Kasi ayaw ko na dumating pa yung point na malihis ako ng landasin. Ako niyo po ba? That's why I have no fear na lagi ko sabihin yun. Kasi sa pagkakaalam ko, no, ginagampanan ko yung pagkatawag ng Panginoon sa akin. Amen ba yun? Pwede ako napapagod mag-manage ng buhay na ito na pinagkatiwala ng Panginoon. And I do hope you also learn to manage the God-given gift. Amen? Pwede ba tayo tumayo lahat?